Sumemplang at nagulungan ng sasakyan ng isang rider sa U-turn slot sa Cebu City. Pumailalim ang lalaking rider. Agad namang nakatayo ang babaeng angkas para humingi ng tulong. Sabi ng uploader, bukod sa mga sakay ng motorsiklo, nirespondihan din ang nakabanggang driver na inatake pala sa puso. Kinumpirma kalaunan ng Traffic Enforcement Unit na pumanaw na ang driver sa ospital. Nakaligtas naman ang rider. Sabay sa pagmahal ng petrolyo ang taas singil sa kuryente ngayong buwan. Mahigit 64 centavos per kilowatt hour ang madaragdag sa singil ng Meralco. Katumbas ito ng dagdag na 129 pesos sa bill ng mga customer na hanggang 200 kilowatt hour ang kuryente kada buwan. Sabi ng Meralco, tumaas kasi ang generation at transmission charges o mga singil sa paglikha ng kuryente ng mga planta at pagpapadaloy ng kuryente sa grid. Wala pang epekto sa rate hike ngayon ng krisis sa Middle East na nagpahigpit sa supply at nagpataas sa presyo ng petrolyo. Pero ayon sa Meralco, binabantayan pa rin nila ang epekto nito kasabay ng inaasahang pagtaas ng demand sa kuryente ngayong magtatag-init. Bago ngayong gabi, inaresto sa Makati City ang 5 Vietnamese na sangkot umano sa pagbebenta ng karne ng aso. Sanimpuwersang sinalakay ng mga tauhan ng NBI at National Meat Inspection Service o NMIS ang isang compound sa Barangay Tejeros, bunsod ng natanggap na tip ng dog trade. Nagsisilbing delivery boy umano ang unang naarestong dayuhan. 4 pa ang nasunod na nahuli. Susuriin ng NMIS ang mga karneng nakita mula sa refrigerator ng mga sospek. Itinanggi naman ng mga sospek ng mga asusena ang karne. Mga nilutong isda at baboy lang daw ang tinda nila. Hindi lang ang sektor ng transportasyon ng sapul sa wagas na pagmahal ngayon ng petrolyo. Inaasahan ding mapapabilis ito ang inflation o pagmahal ng mga bilihin. May abiso na nga ang DTI ng mga produktong posibleng gumalaw ang presyo. May report si Ian Cruz. Nagkumahog magpagas kanina si Felix bago ang mega oil price hike ngayong araw. Pero napaisip din siya kung magdadrive pa ba siya dahil mahal ang gas. Mag-commute na lang. Minsan-minsan na lang siguro. Hindi yung araw-araw. Mas umaaray ang mga tsuper. Pang 800 na to eh. Doon sa 4 na ikot, ito 800. Tapos may sobra pa ako dito 300. Eh magba-boundary pa ako. Boundary ko 600. Hanggang mamaya pa ako nito. Hindi ko alam kung kikita. May ilan nga raw na titigil muna sa pamamasada. Kahapon, kausapot ang grupo ko sa Danmarod, sa Tayuman at sa Blumetrit. Sabi nga nila, palagay ko, kami po muna siguro yung mag-construction workers o magtitinda muna kami ng mga barbecue. Hihirit daw ang mga transport group ng 5 pisong provisional fare increase para sa buong bansa. Pero baka di na raw yan kailanganin kung pagbibigyan ng sigaw nilang ibasura ang oil deregulation law at tanggalin ng VAT at excise tax. Kung sa Metro Manila, nasa 70 pesos o higit pa ang litro ng gas at diesel. Sa Baguio, may mga gasolinahan na halos 90 pesos na ang kada litro ng diesel. Mahal din kasing mag-akyat doon ng langis. Isa na sa pinakamalapit na depo ang Poro Point sa La Union na halos 60 kilometro ang distansya. Sa Batanes, nasa 95 pesos na rin ang diesel at nasa Ilocos Region pa ang pinakamalapit na oil depot sa kanila. Sa Catanduanes, nasa 88 pesos na ang litro ng diesel hanggang 92 pesos naman sa Masbate. Para makaagapay at kumita ang ilang bus liner sa Dagupan, magbabawas ng bibiyahing bus sa itinakdang oras at magdaragdag na lang kung kinakailangan. Sa Bohol, planong magtaas pasahe ang mga tourist transport operator. Nag-abiso na rin ang DTI, posibleng may bahagyang taas presyo sa ilang bilihin gaya ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, mga dilata, processed milk, instant noodles, kape at bottled water. We're giving a range na about 2 to 8% impact, maybe a month or 2 from now kasi healthy pa po yung ating inventories. Payo naman ng Philippine Amalgamated Supermarket Association, huwag mag-panic buying. That will immediately increase prices because there'll be a lack of supply. Sabi mismo ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan,
Kung umabot sa $140 kada bariles ang world price ng langis, posibleng umabot sa 7.5% ang ating inflation rate. Pero pwede raw yang maagapan. And in the worst scenario, you would be seeing 6 to 7.5% increase in inflation. Those scenarios assume that we don't do anything, that we don't reduce the excise tax is still there, and all other interventions. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lusot na sa Committee on Ways and Means ng Kamara ang panukalang bigyan ng Pangulo ng kapangyarihang suspindihin ang oil excise tax. Sa inaprobahang substitute bill, pinapayagan ng Pangulo na wag munang maningil ng fuel excise tax ng hanggang 6 na buwan kung isang buwan ng $80 per barrel ang Dubai crude o kung may deklarasyon ng emergency na certified ng Energy Secretary. Kung ma-certify as urgent na Malacanang panukala sa Kamara, nasa ang maaprubahan nito sa ikalawa at ikatlot huling pagbasa bukas. Sabi ng Pangulo, pag-aralang mabuti ng Pangulo ang naturang panukala bago ito i-certify na urgent. Bukod sa Kamara, naghain din si Senator Loren Legarda ng Senate Bill No. 1842 o Fuel Price Relief Act. Sa kanyang panukala, bibigang kapangyarihan ng Pangulo na suspendihin o bawasan ng excise tax at value-added tax sa langis kung lubhang mahal ang krudo sa world market. Layunin nitong magtatag ng fuel tax stabilization mechanism na magbibigay ng agarang tax relief. Ano nga ba ang binabayaran sa kada litro ng petrolyong binibili ng mga customer? Noong 2019, naglabas ang Department of Energy ng circular para sa unbundling ng presyo ng petroleum products para makita kung para saan ang bawat pisong ibinabayad. Sa bawat litro ng gasolina, 45% o halos kalahati lang ng presyo ay import cost o ang halaga ng inangkat na fuel. 18% ang industry take o yung halaga para mabawi ng kumpanya ang kanilang ginastos at kita o profit margin. 8% ay para sa pagdagdag ng ethanol, habang 29% o halos 1/3 ang napupunta sa mga buwis gaya ng excise tax at value-added tax. Sa diesel, 59% ang import cost. 12% ang industry take o yung kinukubra ng mga oil company. 7% ang para sa idinaragdag na coconut methyl ester o CME. At 22% o halos 1/4 ang napupunta sa excise tax, value-added tax at iba pang buwis. Truck na may kargang liquid carbon dioxide tumagilid sa Sarangani. Sa Cebu City, nasawi ang 3 sakay ng isang motorsiklo nang pumailalim sa truck. Narito ang report. Nagluluksa ang babaeng ito nang makita ang sinapit ng 3 kaanak sa barangay Busay, Cebu City. Dead on the spot sila matapos pumailalim sa truck. Senior citizen ang isa sa 3 biktima na sakay ng iisang motorsiklo. Batay sa investigasyon, bigla umanong kumabig pakaliwa ang truck na pababa sa bulubunduking bahagi ng kalsada kung saan paakyat naman ang motorsiklo. Ang driver ng truck nasawi sa ospital. Nagpapagaling doon ng kanyang pahinante. Sa Tuba, Benguet, nagbangga ng isang truck at SUV na parehong pababa ng Marcos Highway mula Baguio. Ayon sa pulisya, nawalan ng preno ang truck hanggang mahagip nito ang likod ng SUV na nawalan din umano ng kontrol. Patay ang driver ng truck habang sugatan ang 2 pahinante. 2 senior citizen naman ang sakay ng SUV na sugatan. Sumingaw ang puting usok mula sa tanker na ito na tumagilid kagabi sa Malungon, Sarangani. Nag-zero visibility sa bahagi ng kalsada. Tumagas kasi ang karga nitong liquid carbon dioxide na madalas ginagamit sa mga fire extinguisher. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang truck habang nasa kurbada ng kalsada. Dinala sa ospital ang driver na napuruhan sa ulo at pahinanting nasugatan sa tuhod. Nananatili sa ICU ang fratman na nalapno sa anniversary celebration ng isang fraternity sa Quezon City. Isa siya sa 3 nadilaan ng apoy sa insidente. Pinabulaanan ng kanyang kapatid ang ulat na pinaglaruan niya umano ang apoy sa food warmer na nauwi sa pagliyab. Ayon sa kapatid, ang isa pang biktima ang nakialam sa burner. Naniniwala rin silang aksidente ang nangyari. Inoobserbahan pa ang kanyang kapatid na nagtamo ng 3rd-degree burns. Isa pa nilang kapatid ang nagtamo rin ng paso dahil sa pagliyab.
Very complete na umano ang operasyon ng Amerika sa Iran ayon kay US President Donald Trump. Anya, napaaga sila sa itinakdang panahon ng Operation Epic Fury na 4 hanggang 5 linggo. Labis rin daw nilang napuruhan ng Air Force at Navy ng Iran. Pero sabi ng Iran, sila ang magtatakda ng katapusan ng gulo. Kung patuloy raw silang atakihin ng Amerika at Israel, ni 1 litro raw ng langis ay di nila hahayaang makalusot sa Strait of Hormuz. Tugon dyan ni Trump, 20 beses nilang itotodo ang mga pag-atake kung patuloy na ahadlangan ng Iran ang pagbiyahe sa Strait of Hormuz. Hamon pa rin ngayon sa gitna ng gyera sa Middle East ang pagpapauwi sa mga naiipit na Pilipino. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na isang tripulanting Pinoy ang nawawala sa Strait of Hormuz. May report si JP Soriano. Ano mga kachat si Daddy, lalaki ng alon, lahat kami, tinan mo yung buhok ni Daddy, hindi kami nakapag-ayos. Yan ang huling video message ng Pinoy seafarer na ito sa kanyang pamilya nitong March 5. Bago siya nawala sa Strait of Hormuz sa gitna ng krisis sa Middle East. Kwento ng kanyang misis, wala raw magawa ang mister niya na madestino sa Strait of Hormuz kahit labag sa kalooban. Mabigyan po sana ng hustisya kasi nakikita ko po talaga na may kapabayaan ang company po nila. Sabi ng Department of Migrant Workers, may kababayan tayong nawawala sa Strait of Hormuz pero hindi pa nila kinukumpirma kung ito ay ang naturang tripulante. They were trying to help out. There was a ship that was attacked and they were trying to help out the ship, the seafarers in the ship. Yung ship na na-attack, safe. Okay yung mga seafarers doon. Wala namang Pilipino but safe yung mga seafarers. But they came in, the tugboat came in to help and they were attacked. Pero bukod sa mga land-based OFW at mga apektadong Pilipino sa iba't ibang bansa sa Middle East, isang malaking hamon din ngayon sa DMW kung paano kukunin ng ligtas ang mga Pilipinong sakay ng mga barkong stranded ngayon sa Strait of Hormuz, sa Persian Gulf. Ilang bansa na ang nakapagpalikas ng mga kababayan nila matapos maipit sa Middle East. May mga Pinoy na ring nakauwi, gaya ng mahigit 30 ngayong gabi. Ayon sa palasyo, 400 OFW ang kanilang nasundo. Bukod pa yan sa inaasahang pagdating ng 20 mula sa Dubai via commercial flight at 16 mula Egypt. Sa March 14 ay may 2 chartered flight daw ang Pilipinas na aalis sa Saudi Arabia at may isa pang nilalatag sa United Arab Emirates. Office of the Vice President. Sa gitna ng mga hakbang na iyan, nagbungkahi si Vice President Sara Duterte sa paraan ng pag-repatriate. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID, nagkontrata kami ng commercial airline. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung aeroplano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado, pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Pinalagan niya ng palasyo. Diyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Ayon sa AFP, handa silang magsagawa ng repatriation. Pero di raw ito magiging madali at hindi pwedeng ihambing sa sitwasyon noong pandemya. It needs coordination dito, lalo na in this kind of situation na talagang conflict wartime po tayo. Sabi naman ng DMW, mas mahalaga na mailagay muna sa mas ligtas na lugar ang mga Pilipino sa Middle East at hindi ang makipag-unahan sa pag-arkila ng chartered flight. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Climate and environmental challenges faced by countries in Asia-Pacific. Live niyo pong napapanood ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa United Nations General Assembly sa New York City. Kabilang sa agenda ng Pangulo ang krisis sa gitnang silangan at kaligtasan ng mga sibilyan gaya ng mga Pilipino. Isusulong din ng Pangulo ang non-permanent membership ng Pilipinas sa UN Security Council. I pray na hanggang maging lola po ko, dito ako forever.
After more than 16 years in the industry, Jillian Ward muling pumirma ng kontrata under Sparkle GMA Artist Center. We're very happy na lumaki ka sa GMA and you're still with us. And we love you. I pray na this is only the beginning. Gusto ko po talagang ma-master pa po yung craft ko. And of course, magkakaroon pa po ng mga mas challenging na mga roles. Bukod sa career, colorful din ang personal life ng star of the new gen. Nang matanong kung ano ang real score sa kanila ng young boxer at kapwa sparkle artist na si Eman Bacosa Pacquiao, I'm just so happy kasi nagkakaroon po ako ng bagong tao sa buhay ko na very supportive. And in return, sinusuportahan ko din po siya. I'm very, very excited to see what GMA is gonna open yung mga doors for me. Lalong nagningning ang Sparkle GMA Artist Center dahil sa opisyal na pagpirma ni Miss Universe 2025 third runner-up Maria Atisa Manalo. So I'm very happy na magsa-sparkle na siya. Lalabas na siya sa isang TV show as a special guest. Abangan yon, and may movie tayo. May wishlist kaya si Atisa na makatrabaho? Leading man, Alden Richards. I wanna work with Marian Rivera, Ding Dong Dantes. Sa gitna ng tanghalan ng kampiyon segment ng TikTok Live, hinimatay ang 7-time defending champion na si Yula Bautista. Under observation pa rin siya. Umaasa naman ang buong TikTok Live team sa lalo pang pagbuti ng kalagayan ni Yula. For trending K-pop news, aalis na ng Enhypen si Hisang to pursue a solo career. Kinumpirma yan ng kanyang agency na Agency Belift Lab. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.